Isang mabiyayang araw ng Martes, mga kapatid kay Kristo. Ngayon po ay August 26, 2025. Ating pagnilayan ang ating mabuting balita mula sa Mateo chapter 23 verse 23 to 26. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, ibinibigay ninyo ang ikapo ng gulaying walang halaga, ngunit kinaliligtaan ninyong isagawa ang lalong mahalagang aral sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag at ang katapatan. Tamang gawin ninyo ang mga ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaang gawin ng iba. Mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang niknik sa inyong inumin, ngunit nilulunok ninyo ang kamelyo. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, nililinis ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob nito'y puno ng mga nahutot ninyo dahil sa kasakiman at pagsasamantala. Bulag na pariseo, linisin mo muna ang mga nasa loob ng tasa at ng pinggan, at magiging malinis din ang labas nito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa ating pagninilay na may temang kalinisan ng puso higit sa panlabas, mga kapatid, muling pinaalalahanan tayo ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon laban sa pagpapaimbabaw. Sabi niya, may mga taong abala sa maliliit na bagay, nagbibigay ng ikapo sa gulay na walang gaanong halaga, pero nakakaligtaan ang pinakamahalaga, katarungan, pagkahabag at katapatan. Sa atin din ngayon, maayos ang panlabas, maganda ang pananamit, presentable sa simbahan, aktibo sa mga gawain. Pero kumusta ang ating kalooban? May malasakit ba tayo sa mahihirap? May pagpapatawad ba tayo sa nakaaway natin? Tapat ba tayo kahit walang nakakakita? Napakalinaw ng aral. Linisin mo muna ang nasa loob ng tasa at ng pinggan, at magiging malinis din ang labas nito. Ibig sabihin, mas importante ang kalinisan ng ating puso kaysa panlabas na anyo. Dahil kung maayos ang kalooban, kusa ring gaganda at magiging tunay ang ating mga gawa. Mga kapatid, hindi masama ang mga panlabas na gawain, pagbibigay, pagtulong, pagdadasal at pag-aayuno. Pero kung wala namang pagmamahal, malasakit at katapatan sa Diyos, nagiging hungkag ang lahat. Ang tunay na kabanalan ay nakikita hindi lang sa ating panlabas na gawa, kundi sa puso nating marunong umunawa, magmahal at magpatawad. Kaya tanong ngayon, nililinis mo rin ba ang loob ng iyong puso, o panlabas lamang ang iyong pinapaganda? Kung naniniwala kang mas mahalaga ang kalinisan ng puso kaysa panlabas na anyo, i-comment ang "Linisin mo ang puso ko, Panginoon." I-share ito para maging paalala rin sa iba. I-react ang like, heart kung nakaantig sa iyo, at mag-iwan ng mabuting komento bilang pagpapalakas ng pananampalataya ng iba. At kung nais mong maging bahagi ng ating misyon, maaari ka ring magpadala ng stars bilang tanda ng suporta. Pagpalain tayo ng Diyos na magturo sa atin ng tunay na kabanalan mula sa puso. Ako po ang inyong abang lingkod, Brother Jade Marinansya. To God be all the glory.